Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Malacanang, naghigpit na ng seguridad kasunod ng umano'y assassination plot ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Family. National Security Advisor Secretary Eduardo Año tiniyak na seseryosohin ng anumang banta laban sa Pangulo. Mga mambabatas, dismayado sa naging payag ng Vice Presidente. House of Representatives, nag-double security na rin kasunod ng banta ni VP Sara kay House Speaker Martin Romualdez. Pangulong Marcos Jr., biyaheng UAE mamayang gabi para sa isang araw na working visit. 3 miyembro ng gabinete nagsisilbing caretaker habang wala ang Pangulo. DSWD, agad na tinulungan ang mga biktima ng malaking sunog na sumiklab sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. At Pangulong Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos, kinilala sa Ginintoang Parangal Awards ang mga choir na nagwagi sa iba't ibang international competition. Una sa ating mga balita, dinoble na ng Presidential Security Command ang seguridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito'y sa gitna ng banta mula kay Vice President Sara Duterte. Nakataas na rin ang red alert status sa hanay ng Presidential Security Command. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa Live. Alvin. Magandang tanghali. Dinoble na ng Presidential Security Command ang security detail nito kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng umiiral na banta sa kanya ni Vice President Sara Duterte. Itong kinumpirma ng Presidential Security Command Civil Military Operations sa pamamagitan ni Major Nestor Endoso sa gitna ng ginagawa nating paghigpit sa seguridad sa Palasyo ng Malacanang. Sinabi ni Endoso na ang hakbang ay ginawa ni Presidential Security Command Commander Brigadier General Jesus Nelson Morales na nagpatawag ng emergency meeting nitong nakaraang Sabado. Kaugnay nito ay hindi na itinatali pa ng opisyal kung ilan partikular ang kabuang pwersa ng PSG na nakadeploy sa Chief Executive, ganun din sa iba pang miyembro ng First Family matapos ang threat sa Pangulo. Didouble natin yung security ng President lalo sa mga upcoming activities niya. Mas piniligting natin yung security. But kung sa personal, ma'am, hindi natin masabi kung ilan pa yung i-revise ba namin yung security. Pero yung sa coordination at saka sa lahat ng deployment, mas mataas ngayon. Samantala ay naka-red alert ang hanay ng PSC kasabay ng paghihigpit sa mga pumapasok sa Malacanang. Ang mga pumapasok na sasakyan, gaya na lamang halimbawa sa Gate 3 o New Executive Building, ay isa-isang sumasailalim sa checking. Bukod sa pinabubuksan ng bintana ng mga sasakyang pumapasok sa Gate 3 ay kasama ring sinisiyasat ang trunk ng mga ito bilang bahagi ng pinatutupad na security protocol. Hindi rin lusot sa inspeksyon ng mga motorsiklo na pati yung mga compartment ng mga ito ay binubusisi rin at sumasailalim sa inspeksyon. At kaugnay ng nasabing pagbabanta mula sa Vice Presidente ay una nang ipinahayag ni Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez na base na din sa ginagawa ng Malacanang na pakikipag-ugnayan sa DOJ ay gumugulong na ang investigasyon. At mula doon ay madedetermina kung may sapat na ebidensya para sa posibleng hakbangin legal sa naging akto ng pangalawang Pangulo. Nagulat mula dito sa Palasyo ng Malacanang, ako naman si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Alvin Baltazar.
Mahigpit na seguridad na rin ang pinatupad ng House of Representatives dahil pa rin sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte laban naman kay House Speaker Martin Romualdez. Si Mela Lesmoras ng PTV sa Balitang Pambansa. Mela. Alan, dinoble at mas sinigpitan na ang seguridad dito sa Kamara kasunod nga ng naging pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni House Speaker Martin Romualdez at kay House Secretary General Guillermo Velasco. Tulong na nila police para masiguro ang kaligtasan sa paligid ng Batasan Complex. Hindi pa naman daw sila nasa-red alert pero iba yung pagsingat ang kanilang ginagawa. Kasabi niya na rin namang itinanggi ni Velasco ang mga akasasyon ng Presidente kung sa detention at Lopez mula sa House Detention Facilities kung sa Women's Court sa doon sa Mandaluyong City at siman ang walaging sa mga OVP. Higit ni House Renzo Gonzalez Jr. nakakagali ang umunoy pagpamanipula ng kampo ng Presidente sa kanilang iso. Kaya panawagan ni House Deputy Speaker David J.J. Suarez, dapat ay mag-public apology ang Vice Presidente lalo pat katotohanan at hindi political tactics ang kailangan ng taong bayan. Alang sa ngayon, umarangkada ng ang itong pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability at dumating na rin si Vice President Sara Duterte. At yan muna ang latest, Alan. Maraming salamat, Mela Lesmoras. Samantala, nagpaabot naman ng buong suporta ang 140 miyembro ng League of Cities of the Philippines kay President Ferdinand R. Marcos Jr. at sa First Family. Ito'y kaugnay pa rin ng mga pagabanta at verbal attack ni Vice Presidente Sara Duterte laban sa Pangulo at kay First Lady Liza Araneta Marcos. Ayon sa LPC, nakikiisa sila sa Pangulo at kanyang administrasyon. Nanawagan din ng grupo sa lahat ng lider na dapat manaig ang welfare o kapakanan ng kanilang mga residente kaysa personal disputes. Binigyang diin din ng mga alkalde ang pagkondina sa anumang aksyon ng pagabanta laban sa pamahalaang Marcos. Dagdag pa nila, reckless na umano ang ginagawa ng bise at tila bantana sa seguridad, hindi lang ng ating pinuno, kundi pati na rin ng ating mga kababayan. Samantala, hinikayat naman ng grupo ang lahat ng partido na magkaroon ng mataas na standard o panuntunan at panatilihin ang profesionalismo, integridad, respeto sa kapwa, government officials. Anila, anumang pagabanta sa kanilang seguridad ay dapat tugunan ng karampatan at buong puwersa ng batas. Hinimok naman ni Senate President Cheese Escudero ang malalapit kay Vice President Sara Duterte na payuhan ang pangalawang Pangulo na maghinay-hinay sa mga binibitawang salita. Lalo't hindi ito nakatutulong lalo na sa ating bansa. Si Daniel Manalastas ng PTV sa Balitang Pambansa. Daniel? Yes, nanawagan nga si Senate President Francis Escudero na pahupain o ma-de-escalate ang sitwasyon matapos sa mga ginawang tirada ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at pati kay House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa leader ng Senado, ito ay upang maiwasan ang anumang banta sa kaligtasan, kalusugan ng mga sangkot sa issue. Inimok ni Escudero ang malalapit sa bise na payuhan ito na maghinay-hinay sa mga mabibigat na pahayag sa publiko. Hindi raw nakakatulong ito sa bise, sa kanyang opisina at maging sa ating bansa. Marami na raw na problema ang gobyerno na kailangan tugunan at kailangan tutukan ng mga opisyal ng pamahalaan. Dimok niya rin ang bise na aralin ang kanyang mga ginawa kamakailan at mga binitawang salita. At yan muna ang pinakahuling update mula rito sa Senado. Balik sa inyo. Maraming salamat, Daniel Manalastas. Samantala, tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na nananatili ang katapatan nila kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pwede naman daw kasuhan o madisbar o ma-impeach si Vice President Sara Duterte ayon sa isang eksperto. Si Keith Piloti ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Nananatili ang katapatan ng sandatahang lakas ng Pilipinas kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kanilang Commander-in-Chief.
Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, tinitiyak ng militar na aaksyonan nila ang anumang uri ng banta, lalo na sa buhay ng Pangulo. Anya, mataas ang moral ng kasundaluhan kasunod ng ibinunyag na assassination plot laban kay Pangulong Marcos mula kay Vice President Sara Duterte. Anumang pahayag po na maaaring magdulot po ng banta sa seguridad ng Pangulo, agad po naming tinutugunan yan, sir, sa pamamagitan po ng heightened security measures. Posibleng taktika lamang para malihis ang issue sa drug war at maling paggasta sa pondo ng bayan ang ginawang pagsasapubliko ng assassination plot ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Marcos. Ito ang analysis ng constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa. Ayon kay Cayosa, nakababahala rin na bilang isang mataas opisyal ng bansa, isang abogado at isang lingkod bayan ang nagtatangka sa buhay ng Pangulo. Sabi ni Cayosa, may mga mabibigat na kaso ang pwedeng isampa kay Vice President Sara at maaari siyang ma-impeach at mapatalsik sa bar. The elements of libel are there. So pwede rin ho siyang kasuhan ng violation of the RA 6713, yung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officers and Employees. So pwede ho yun kasi wala naman siyang immunity. Siya rin, hindi lang ho presidente ang pwedeng impeach. Yung mga other high government officials, gaya ng Vice President. Para naman sa isang security analyst na si Dr. Chester Cabalsa, tumatagilid ang internal security ng bansa dahil sa mabibigat na pahayag ni Vice President Duterte. Sabi ni Cabalsa, kontra ito sa isinusulong na rule of law sa bansa, lalo na sa pagpapalakas ng karapatang pantao sa lipunan. Anya, maiuugnay na may katotohanan ang paglabag sa karapatang pantao sa nagdaang administrasyon dahil dating presidential daughter ang ngayon vice-presidente dahil lumalabas na normal lang ang pumatay sa isang tao lalo na sa Pangulo. Makita natin na magkarugtong yung yung past administration and the one saying this, yung ating VP, mukhang pinapalakas niya na nagkaroon talaga ng human rights violations. Mula sa Radyo Pilipinas News, Kate Pilotin para sa Balitang Pambansa. Biyaheng UAE si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. mamayang gabi para sa isang araw na working visit. 3 miyembro naman ng gabinete ang magsisilbing caretaker habang wala ang Pangulo. Nagbabalik si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Habang wala sa bansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang working visit sa United Arab Emirates ay muling magsisilbing caretakers ang 3 miyembro ng gabinete. Bukod kay Executive Secretary Lucas Bersamin, aakto ding caretaker sina DOJ Secretary Crispin Rimulya at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella. Hindi ito ang unang pagkakataong pinamahalaan ng 3 cabinet members ang takbo at operasyon ng Executive Department habang nasa official foreign trip ang Pangulo. Nangyari ito nang dumalo ang Chief Executive sa 44th and 45th Association of Southeast Asian Nations Summit and related summits na ginawa sa Lao noong nakaraang buwan. Bukas ay inaasahang magsisimula ang working visit ng Pangulo sa UAE na kung saan ay makakapulong ng Chief Executive si UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, habang ilang agreement din ang inaasahang malalagdaan ng 2 leader na may kinalaman sa lalong pagpapalakas sa relasyon ng Pilipinas at UAE. Nagulat mula sa Palasyo ng Malacanang, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Nilinaw ng isang mambabatas na hindi uuwi si Mary Jane Veloso bilang isang layang individual. Sa halip ay kukulong pa rin ito pagbabalik sa Pilipinas mula Indonesia. Ayon kay Kabayan Party List Congressman Ron Salo, isa sa mga ikabubuti ng pagpapauwi kay Veloso ay ang hindi na matutuloy ang sentensya nito dahil wala namang death penalty sa bansa. Gayun din ang pagkakataon para sa mga kaanak nito na mas madalaw ito sa piitan. Samantala, kinatigan din ng mamabatas ang panawagan ng embahada sa mga Pilipino para sa voluntary repatriation, kasabay ng plano na mass deportation ni US President-elect Donald Trump. Dapat aniya itong samantalahin, partikular na ng mga Pilipino na maapektuhan sa mga pagbabago na gagawin ng bagong Pangulo ng Estados Unidos. Kaugnay naman sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa pamahalaan, ikinalungkot ito ni Salo, lalo't hindi nila inaasahan
ang mga naging asal ng Vice Presidente na bahagi rin ng pamahalaan. Update naman po sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, northeast monsoon o amihan ang nakaaapekto sa extreme northern Luzon. Kaya inaasahan ang maulap na papawirin at mga ulan sa Batanes, Cagayan at Apayao. Intertropical Convergence Zone naman ang umiiral sa Mindanao. Kaya asahan natin sa Mindanao area ang maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Metro Manila naman at sa nalalabing bahagi ng bansa. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at ang mga may tsansa ng localized thunderstorm. Susunod sa balitang pambansa, DSWD agad na tinulungan ang mga nasunugan sa Tondo, Maynila. At kadiwa ng Pangulo Expo 2024, inilunsad ng Department of Agriculture. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang Pambansa. Goldenberg, The Concert Series. Mapapanood na dito lang sa inyong pambansang TV. Itatayong Meralco Terra Solar Project, malaki ang maitutulong sa kabuhayan ng mga taga Nueva Ecija. Tinatayang nasa 10,000 individual mabibigyan ng trabaho kapag ito'y fully operational na. Si Camille Naganyo ng PIA Central Luzon sa Balitang Pambansa. Hindi lamang mga tigagapan o mamamayan ng ika-4 na distrito sa Nueva Ecija ang mabebenepisyuhan sa itatayong Meralco Terra Solar Project, kundi ang buong lalawigan. Ito ang ipinahayag ni Nueva Ecija 4th District Representative Congressman Emerson Pascual sa isinagawang groundbreaking ceremony para sa naturang proyekto sa Peñaranda, Nueva Ecija. Well, dito sa atin, hindi lang sa amin sa distrito, kundi sa buong Nueva Ecija, malalagay sa mapa ng kasaysayan sa buong mundo yung lugar natin. Nandito pinakamalaking solar panel sa buong mundo. Maliban sa pagsusuplay ng kuryente sa grid, ay inaasahang magbibigay rin ng maraming trabaho para sa mga kababayan ang itatayong solar project mula sa konstruksyon hanggang sa ito ay maging fully operational. Sa mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay kanyang binigyang diin ang kahalagahan ng ganitong proyekto. We're all very excited at the groundbreaking ceremony for this very, very important project ng Terra Solar. This is the largest solar power facility with battery. Meron 3,500 sa ibang lugar na 3,500 hectares. Ngunit yung kanila walang baterya. Ito lang ang una sa buong mundo na nagkaroon ng hindi lamang solar na 3,500 hectares, kung hindi may battery pa rin para tuloy-tuloy ang pagbigay ng kuryente sa grid.
Binabati ng Pangulo ang lahat ng mga tanggapan o kumpanya na nagtulong-tulong para maisakatuparan ang Meralco Terra Solar Project. Gayon din ay patuloy na susubaybay at tutulong ang pamahalaan para sa ikatatagumpay nito. Mula sa Philippine Information Agency ng Luzon, Camille Sinaganyo para sa Balitang Pambansa. Kasado na ang 2 araw na Kadiwa ng Pangulo Expo 2024 sa BICC simula bukas. Layo nitong palakasin ang kita ng mga magsasaka at mga mangingisda sa bansa. Si Noel Talakay ng PTV sa Balitang Pambansa. Noel? Princess, good news sa ating mga kababayan na nais makabili ng mga murang agricultural products dahil ilulunsad ng Department of Agriculture ang Kadiwa ng Pangulo Expo 2024. Arangkada ito bukas hanggang November 28. Pinapangunahan ito ng Department of Agriculture, DA. Magsisimula ito ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Gagawin ito sa PICC San Pasay City. Layon nito na mapalakas ang kita ng mga mangingisda at magsasaka at makapagbigay ng good quality pero abot kayang presyo ng pagkain. Nasa mahigit 100 farmer exhibitors, bukas rin ito sa bubuksan ito sa Bigger, Better, More Kadiwa models. Kasama rin ito ang Kadiwa Food Hubs, Center Stores, model trucks, carts at Kadiwa app. Lahat sila ay magdadala ng fresh products mula sa mga farm. Kadiwa ng Pangulo Expo ay ang una nating expo involving our Kadiwa ng Pangulo program. So, alam naman po natin na ang Kadiwa retail selling has been going on dito sa DA since 2019. So, nito pong pagpasok ni Presidente noong 2022, ginawa po niya itong Kadiwa ng Pangulong program, which is a convergence project po ng various agencies ng government. Kasama po natin dito ang DILG, ang DTI, ang DSWD, ang DOLE, ang PCO at ang PMS. During that time po, DA po ang isa sa lead convener po ng project na to. So, nung pumasok po si Secretary Laurel Den, sabi niya, gawin na lang natin isang flagship program to for purposes po na maging uniform lahat ng Kadiwa ng Pangulo projects. Princess, bukas payo natin sa ating mga kababayan dito sa Metro Manila na magdala ng extra na lagayan dahil tiyak na abot kaya ang kanilang mabibili sa Kadiwa ng Pangulo Expo 2024 mula sa PTV Manila. Noel Talakay para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Noel Talakay. Patuloy naman ang pagpapaabot ng tulong ng Philippine National Police sa halos 5,000 pulis na naapektuhan din ng mga bagyong Christine, Ophel at Pepito na humagupit sa bansa. Kaugnay nito ay natasan naman ng PNP Engineering Response Team para sa agarang pagkasaayos ng higit sa 700 bahay ng mga pulis na matinding napinsala ng mga kalamidad, lalo na sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region at Eastern Visayas. Bahagi ito ng pagtitiyak din sa kapakanan ng mga pulis na patuloy pa rin nagseserbisyo sa gitna ng mga magkakasunod na bagyo. Sa direktiba ni PNP Chief Police General Romel Marbil, isa ito sa mga programa na bibigyang prioridad bilang pagkilala sa sakripisyo ng mga naapektuhang pulis noong bagyo. Samantala, DICT patuloy naman sa kanilang mga isinasagawang hakbang kontra sa online scams. Kabilang na rito ang paghimok sa publiko tungkol sa pagkakaroon ng zero trust para sa kanilang impormasyon. Si Robinson Cabardo ng PIA Central Visayas sa Balitang Pambansa. Nagbigay ng mga payo ang Department of Information and Communications Technology Central Visayas sa publiko upang maiwasan na may biktima ng iba't ibang klase ng cybersecurity threats tulad ng online scams. Hinimok ng DICT ang publiko lalo na ang may mga online o digital accounts na gawin ng zero trust. Ayon sa ahensya, malaki ang maitutulong nito upang hindi basta-bastang ma-access at tuluyang makompromiso ang mga username at password ng mga digital accounts gaya ng nasa bangko at mobile wallets. Kung makompromise ang iyahang username and password, hurot na gyud siya tanan, no? So ang ato ani is gi-advocate nila nato na dapat naka multi-factor authentication ka unya zero trust.
Binigyang diin naman ng DICT ang kahalagan ng partisipasyon ng komunidad sa paglaban sa mga security threats sa digital space. Kinahanglan gyapon ta og support, no, sa community, sa mga local government units na kaning threat sa cybersecurity tinud-anay gyud ni siya, no. Ang kasagaran manggod nga mga maigo ani kay ang kaning mga tawo nga dili kayo kanang pamilyar aning unsa ning mga hulgaa ba, no. Ang mga nabanggit na cybersecurity tips ay binahagi ng DICT sa isinagawang kapihan sa Bagong Pilipinas program nitong November 19. Mula sa Philippine Information Agency Central Visayas, Robinson Cabardo, Balitang Pambansa. Niningning ang inyong Kapaskuhan dito sa makasaysayang Intramuros sa Maynila na inilunsad dahil yan sa Meralco Liwanag Park. Si Jimmy Lay Guzman ng PIA National Capital Region sa Balitang Pambansa. Tiyak na magniningning ang inyong Kapaskuhan dito sa makasaysayang Intramuros sa Maynila sa paglunsad ng Meralco Liwanag Park. Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pagpapailaw ng mga Christmas lights sa Meralco Liwanag Park na matatagpuan sa Plaza Roma sa Intramuros. Kasama ng First Lady sina Ferdinand Gelus, ang Senior Vice President at Chief Revenue Officer ng One Meralco Foundation, Tourism Undersecretary Ferdinand Humapaw, Intramuros Administration Administrator Attorney Joan Padilla, Manila Mayor Dr. Hani Lacuna Pangan at iba pang mga espesyal na panauhin. Tampok sa Meralco Liwanag Park ang mga makukulay na ilaw, higanting Christmas tree at ang Meralco Tranvia. Ang naturang proyekto ay isang public and private partnership na naglalayong mas pasiglahin pa ang turismo sa makasaysayang Intramuros. Tiyak na mas magiging maligaya ang pagdiriwang na inyong Kapaskuhan sa pagbisita sa Meralco Liwanag Park sa Intramuros, Manila. Bukas at libre sa publiko ang Meralco Liwanag Park dito sa Intramuros mula 6 p.m. hanggang 11 p.m. hanggang January 6, 2025. Mula dito sa Intramuros, ito si Jel Guzman ng PIA-NCR para sa Balitang Pambansa. Ilang kilalang choral group naman sa Pilipinas ang nakatanggap ng pagkilala at parangal matapos ang isinagawang Gintong Parangal Awards na layong kilalanin ang talento at husay ng mga grupo. Narito po ang report. Isang tinig ng 7 choral groups na nagawi ng karangalan para sa Pilipinas. Sila ang binigyang pagkilala sa ginanap na Gintong Parangal Award sa Malacanang na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Bawat grupo ay nakatanggap ng tig 200,000 piso. Bilang pagbabahagi ng pagbibigay pugay, sinalubong sila sa red carpet ni Executive Secretary Lucas Bersamin at ni Presidential Sister Irene Marcos Araneta. Pero kapansin-pansin ang pagpunas ng Pangulo sa kanyang luha at tila naging emosyonal sila ng First Lady habang inaawitan. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagkilala sa hindi matatawarang husay at galing ng mga Pilipinong nag-uwi ng karangalan sa bayan. You have shown once again that very important part of the Filipino culture, which is music. And it is not any music that we are now promoting. It's Filipino music. Layunin ng programa na kilalanin ang natatanging talento, dedikasyon at husay ng choral groups na malaki ang kontribusyon sa pagpapalakas ng industriya ng musika at sining na magsusulong ng pagkakaisa, pagkamalikain at national pride. Hindi lamang ito isang selebrasyon ng tagumpay, kundi pagkilala sa Filipino world-class talents na magbibigay inspirasyon sa susunod pang henerasyon ng mga performer ng bansa. I hope that tonight will be the beginning of a resurgence of the appreciation of Filipino artists by Filipinos. At sa pagtatapos ng programa, dito na nagtipon ang lahat ng grupo at sabay-sabay umawit ng pamaskong himig.
Mula sa PTV, Isaiah Mirafuentes, kasama si Bian Manalo para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.